Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules, US President Donald Trump iniutos ng suspindihin ang pag-atake sa Iran ng 2 linggo. Iran patuloy na umaasa na permanente nang matatapos ang giyera. Mga tsuper sa probinsya sinimulan ng bigyan ng ayuda ngayong araw. Paalala, deadline ng filing ng income tax returns sa susunod na linggo na. Pag-usapan natin yan kasama mismo ang BIR. At kasal ni Bea Alonzo sa negosyanteng fiancé sa susunod na buwan na nga ba gagawin? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. This has been like died. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Nagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananaksak ang isang magsasaka sa Cotabato. Duda ng mga otoridad, may kinalaman dito ang kanyang mga nakainuman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dilat pang mga mata ng lalaking ito nang madiskubre ang kanyang duguang bangkay sa South Cotabato. Alas 7 ng umaga kahapon, April 7, nagimbal ang ilang residente ng Barangay Tasiman, Lake Cebu nang tumambad sa kanila ang nakahandusay na lalaki. Kinalala siyang si alias Dennis, magsasaka at caretaker ng farm sa lugar kung saan siya nakita. Di kalayuan sa crime scene, ang kubo kung saan siya nanunuluyan. Sa pagsisiyasat, may mga taga si Dennis sa likod ng ulo, binti at ilang daliri. Mayroon po tayong bolo po na recover, possible na ginamit po sa crime. Bago ang karumal-dumal na pagpatay, may nakainuman umano ang biktima. Kasi ma'am, mayroong pa may makasama po siya, yung last na po na nakita ang buhay. Yun po yung mga person of interest po natin. Ibig sabihin, Hepe, taga-dyan lang din po sa area ng suspect. Yes ma'am, possible ma'am, kasi medyo papasok man yung area nila, so possible na within their premises lang po. Patuloy ang pangangalap ng mga pulis ng ebidensya at mga testigo para makumpirma at masakote ang salarin. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Ang Iran, na Amerika at Israel na magkaroon ng 2 linggong tigil putukan habang gumugulong ang peace talks. Kinumpirma ito mismo ng Pakistan na siyang nangunguna ngayon sa negosasyon. Ayon sa Iran, titigil sila sa pag-atake oras na ihinto rin ng US at Israeli forces ang kanilang airstrikes. Papayagan na rin daw nila ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz habang may ceasefire basta may koordinasyon sa kanila. Base sa report ng Reuters, sinabi ng Iran na gugulong na ang peace talk sa April 10 sa Islamabad, Pakistan. May 10-point peace plan na rin na unang inilatag ang Iran kabilang ang reconstruction ng mga nasira sa giyera, pag-alis ng sanction sa kanila at iba pa. Pero wala pang malinaw na tugon dito ang Amerika. Gayunman, sapat na ang announcement ng ceasefire ni US President Donald Trump para bumaba sa $90 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. Yun nga lang, una nang sinabi ng DOE at mga eksperto na hindi pa basta mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng gasolina dito sa bansa. Simula na ng bigayan ng ayuda para sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Una nating kumustahin sa Antipolo Rizal kung saan magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz. Cheryl, pailan-ilan na lang ang dumarating sa pinakaunang payout sa unang batch ng tricycle drivers dito sa Rizal.
Halos hindi na puno ang 2 kwartong nakalaan para sa payout dito sa Inares Event Center dahil mabilis ang proseso. Nagkaroon na kasi ng pre-verification ang DSWD kung saan inabisuhan na ng city government ang mga nakaschedule sa pamamagitan ng text 2 araw bago ang kanilang schedule. Nandyan yung pangalan, TODA, cashier number, schedule at ilang mga paalala gaya ng mga dapat dalhin. Dahil daw dito, mas napabilis ang pagkuha ng mga drivers at dumidiretso na lamang sila sa kanilang cashier number. Pero may ilan na nahirapan dahil walang cellphone, kaya't hindi nabasa ang nasabing text message gaya ni Tatay Edgar. Pakinggan natin siya. Yung anak ko yung nabasa, kaya nahirapan tayo kumuha ng komunikasyon. Pero may mga kaibigan tayo sa TODA, pa rin nakasama ka sa ng DSWD. Samantala, Cheryl, meron ding ilang hindi tricycle driver na nagbaka sakaling magpalista ngayong araw. Pero hindi pa nga pwede dahil hindi pa sila nakaschedule. Kasama na dyan ang isang TNBS rider na emosyonal pa dahil hindi nakasama sa unang payout para sa mga TNBS driver noong Marso. Pakinggan natin siya. Ang 5,000 na yan, 3 araw mong ibabiyay, ulan, init, pagod. Sipo, yan. Cheryl, as of 10 a.m., nasa 1,055 na ang tricycle drivers na nakakuha ng kanilang 5,000 pesos na fuel subsidy. Itong ating payout ngayong araw ay magpapatuloy hanggang 5 p.m. mamaya. Ngunit ang nakatangtang schedule para sa panghapon ay 1 p.m. Pero pinapayagan na rin yung mga afternoon schedule na pumunta ng mas maaga dito sa Inares Event Center. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Tuloy-tuloy din ang bigayan ng ayuda sa iba pang mga probinsya. Sa Nueva Ecija, mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nanguna. Muli siyang nagpaalala na ang 5,000 pesos na ayuda ay pasok sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS na maaaring gastusin ng makakatanggap na tsuper sa anumang pangangailangan nila. May buwelta rin siya sa ilang transport groups na nagsasabing na itsapwera ang maraming jeepney drivers sa distribusyon ng tulong sa Metro Manila. Sa Metro Manila, 22,000 na jeepney drivers na ang aming nabigyan ng tulong pinansyal. Yun yung mga listahan na galing sa LTFRB pero hindi kami tumigil doon. Ang sinabi nga namin, dahil may mga nawawala sa listahan last week bago nag-Holy Week, sinuyod ng LTFRB at ng DSWD lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila, inisa-isa yung mga Jeepney Operators and Drivers Association para mahanap pa yung mga drivers na nawawala. Sunod na tutungo si Gatchalian sa Pampanga ngayong hapon. Tuloy-tuloy na rin ang distribusyon doon. Sa Bulacan, nagtalaga ng help desk ang DSWD para tulungan ang mga may problema sa pagkuha ng ayuda. Sa Palawan naman, halos 5,000 tricycle drivers na ang natulungan. Mahigit 3,000 naman ang nakatanggap ng ayuda sa Oriental Mindoro. Gayon din sa Tagbilaran, Bohol, pati sa Capiz. Sa Taguig naman, ngayon pa lang nagsimula ang payout sa mga delivery rider. Tatagal ang payout hanggang bukas. At sa Biyernes, April 10, motorcycle taxi drivers naman ang bibigyan ng cash aid. Muling itinaas ng Manila Local Government Unit ang arawang ayuda sa public utility drivers. Mula sa 3,500, ginawa na itong 4,000 pesos dahil sa panibagong dagdag presyo sa langis kahapon. Bahagi pa rin ito ng libreng sakay program ng Maynila na layong suportahan hindi lang ang mga operator at tsuper kundi maging ang mga commuter. Sa ngayon, higit 1,000 jeepneys ang aktibong bumabiyahe habang pumalo na sa higit 49,000 commuters ang naserbisyohan. Para bigyan tayo ng update, kasama natin mismo Manila Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali po sa inyo, Yorme. Salamat po sa oras. Hi, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali at saka sa mga staff natin dyan sa TV5 at mga nanonood. Yorme, base po sa huli nating pag-uusap, ngayon na, di ba, yung ika-5 at last day ng libreng sakay program. Last day na nga ba or may pag-asa pang ma-extend po ito? Ayun po ang aming pinag-aaralan kahapon pa.
Kaya kung mapapansin po ninyo, in-adjust ko yesterday morning, immediately yung 3.5 to additional 500, dala ng 18 pesos ang tinaas ng krudo. Ayoko naman masayang yung araw ng mga driver na naglilingkod na rin. Yung mga driver ngayon, tagapaglingkod na ng pamahalaan para sa mamamayan. But also they have also family na kailangan nilang pangalagaan, kaya dahilan nga kung bakit sila naghahanap buhay para tumaas pa rin yung neto nila. Now, na-address na yun. Susunod ay pinag-aaralan namin kung paano naman namin may extend ito. But if there's one good news about what you said a while ago while listening to your news, totoo yung napabalita na nagkaroon ng ceasefire. Pero hindi pa rin natin mararamdaman agad-agad yung ginawa ng ceasefire na to. But having said that, naggagawa na kami ng iba pang programa na maaari maibsan yung hirap na dinaranas ng mamamayan. But I'm happy to share to you, Cheryl, and to our viewers that this program, as we speak, already served about 700,000 riding public since day one of operation. And this will be the last day, for now, cross finger, naghahanap na ako ng pananalapi, but more than that, I'm happy to inform as of last night, yung ating cut-off na 10 p.m. na biyahe ay 716,659 riding public ang nakinabang. So pag kukwentahin mo yan, Cheryl, parang lumalabas lang halos 20-25 pesos ang acquisition cost ng service na ito na napakinabangan ng mamamayan galing sa taxpayers' money. Pagdating po doon sa, syempre marami po naghihintay doon sa extension, sabi nyo nga po, maghahanap pa kayo ng budget. So for now, masasabi nating wala muna bukas. Opo. As of now, tama po kayo, para wala pong false hope, ay wala po munang extension na maghahanap. Magre-request kami. What you call the assessment ng what happened and what's going to happen today. But having said that, Cheryl, gusto ko rin ipaalam sa ating mga manonood yung fourth approach ng city government. Pang-apat na namin to na aktibidades dahil dito sa krisis na ito. But this time around, kasapi naman natin ang national government ulit. Yung ating bigay bigas sa mamamayan under LGSF through the Office of the President Bongbong Marcos. Manila is a recipient of the assistance, one of the recipient, local government unit recipient ng LGSF fund. But it was designed to help local farmers and yung ating mga mamamayan. Ito yung 10 kilos rice, natatakbo sa loob ng 6 na buwan. Itong buong taon na ito. At ang based sa 286 million pesos na ibinigay sa amin ni President Marcos, ito naman ay lalanding at mapapakinabangan ng 80,000 families in the city of Manila with the chosen sector. In this case, it's going to be launched para naman sa ating mga working class or service industry. Most of it, puro service industry. At the same manner, shout out sa ating mga driver na nakinabang sa 5,000. Ayan, di ba, kanina yung report ninyo, tricycle, TNBS, driver ng jeep. So in this case, yung mga tricycle at saka jeepney driver ay bahagi nitong bigas o biyayang bigas sa Maynila for the next 6 months. Plus, some service industry will benefit from this program of President Marcos through local government unit, in this case, City of Manila. Antabay lang sila dyan. Kasi yan, immediately after this, it's going to be implemented next week.
Nakagayak na kami habang ini-implement itong libreng sakay. Kaya after this libreng sakay, ito naman yung next move ng city government and Office of the President. Tapos bukas ay may pulong naman tayo sa isa na namang sektor ng ating komunidad, no? Ay ako'y makikipagpulong sa ating mga stakeholders. We're going to make it public tomorrow para naman sila naman ang bigyan ng atensyon ng lokal na pamahalaan. But it will depend on our conversation with that industry or sector ng mga negosyo, maliliit na negosyo sa lungsod ng Maynila. The goal is to address 262 registered business ng industriyang yaon sa lungsod ng Maynila. So talaga pong ang nakikita po natin dito ay hindi lamang transport sectors, talagang kung kakayanin, bawat sektor ay talagang maabutan po ng ayuda, ng suporta, ng tulong mula sa pamahalaan. Yes, kasi lahat naman, Cheryl, no, mapamayaman, mapamahirap, ano na yan, apektado. We've learned this already in the pandemic time, no? Walang pinipili pagka krisis ang mundo. Hindi lang naman krisis sa Maynila, hindi lang krisis sa Pilipinas, may krisis sa mundo. At yan talagang tinatamaan. Kaya lang mayroong mga vulnerable, yung mas apektado. At nakita namin dito, yung pinakamalaking epekto nito ay yung working class or service industry. Kasi sila ang buhay natin. Kaya immediately, we implemented itong libreng sakay para yung taong kikita ng 695 a day ay makarating sa kanyang trabaho at yung bata makapasok sa eskwela. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot, pag-inog ng ekonomiya dahil sa ating service sector. So ito yung na nilang natikman sa lokal na pamahalaan. Ito na yung pangalawa naman na sinasabi kong i-implement sa lungsod ng Maynila. And I think I have to give credit also to other LGU. Gagawin na rin nila yan in the coming days, no? Sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila at buong Pilipinas. Because just for the record, it was given to us before the war. It was designed. Yes. I have to give credit to Malacanang, no? Especially during our meeting with the Executive Secretary Ralph Recto. It's just so happened that, alam mo naman ang procurement service and rules we have to follow. It landed in the middle of the crisis, which is good thing. These are the things that also your adversity to be in your advantage. So napanahon at magiging tama sa panahon yung pag-implement noong binigay ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan na mai-implement namin sa kasagsagan nitong krisis na ito. That's good to know po. Nandoon kasi, no, I'm sure marami po, katulad nga ng nabanggit nyo, more than 700,000 na commuters po ang naserbisyuhan. Madaming drivers po ang nakinabang dito. Meron lang akong concern, Yorme, no? May mga umaapila kasi din na mga transport group na sinabi, I'm not sure kung while hinto muna itong libreng sakay ay something na i-evaluate nyo rin po at i-revisit kasi sinasabi nila may ilang ruta na hindi raw po naisama doon sa service contracting program. So you might want to review this and also yung mga nagsasabi po na may mga hindi natugunan yung hinaing po ng mga driver na hindi nakasama rin sa programa. Ano ho ba ang evaluation nyo dito sa overall dun sa 5 days na pagpapatupad po nitong libreng sakay sa Maynila? Good question, no, Sherry? And I would like to remind everyone, this is voluntary participation. Gusto ko lang liwanagin, ano? Hindi ho sila ni-require na sumali. Ang sabi ko, anong gusto ninyo? Nung nag-uusap kami ng mga presidente, yung ipagbakasakali nyo yung 200, 300,
na kita. Base sa kanila to, no? At saka yung mga operator na minsan napapake pa yung boundary dahil nga sa mahal ng gas. Hindi na kumikita na maayos yung mga driver. O ito, kung gusto niyo sumali, meron akong iaalay sa inyo. Kapanatagan, peace of mind. May guarantee kayong kita, may kita ang operator, at makikinabang ang tao. Kaya gusto ko from the beginning, maliwanag na ito po'y voluntary. And to state another fact is there is about 1,442 ang goal namin. Existing driver and jeep residents of Manila. Opo. Ang nag-participate po, Ma'am Cheryl, at sa ating mamamayan, voluntary to, no? Ay 1,000, today, no? Lumaki tayo ng konti, 1,100 plus. So there are 300 na hindi sila sumali. Oo. Hindi sila sinali. No? And add to that statement, the day before yesterday, there is about 60 drivers who did not participate on a particular route. Na-realize nila, nauubos na yung pasahero nila kasi yung katabing route, nahihigop yung pasahero nila. Mamukat-mukat mo, nagpasya sila na sumali. Then, that night, about 12 a.m., 11 p.m. to 12 a.m., may meeting kami, video call. The following morning, kaumagana, sumali 59. Kaya napansin mo, from regular 1,050, ngayon parang 1,100 plus na. So, ibig sabihin, kung gusto talaga nila sumali, ay pwede sila sumali. At walang tatanggihan. Ito, meron pa nga akong, meron pa kaming 7 jeep. Kasi wala silang kasaping Joda. O sabi ko, may jeep, may driver. Pabiyahin nyo, isalin nyo. So, yun yung nangyari dyan. Ngayon, there are instances, another instance, and this is possible, no, Sherry? Yung biyaheng Tagusan, halimbawa, let's just say, no, Baclaran Divisoria, may Paho Divisoria. Kasi siyon, alam mo, taga doon hindi namin sila makikita. Hindi namin sila mababasa sa data set namin. Hindi rin namin alam kung saan sila nakatira. Let's say, Pasay o Parañaque or Caloocan, Nabotas o Malabon. Yun yung may mga ruta, lalo na sa Loton o Top Avenue, na hindi kasapi. But generally, I'm honest and, with all transparency, mga 90% ng umikot na ruta sa Maynila ay kasapi po. Kasi you'll see the numbers nung ating mga nag-volunteer na sumapi sa programa ng lungsod na libreng pamasahe sa mamamayan. May mga humihirit daw, Yorme. Tricycle naman daw. Baka kayanin mo. Mas delikado yun, 11,000. Alam mo, how I wish, with all of those who are watching, I swear, kung kaya ko kayong yakapin lahat, ay talagang yayakapin ko kayo. Bakit ba hindi? But, let's see. Opo. Pero yan ay sektor na masasakop naman nung itong sisimulan nyo na pagbibigay ng 10 kilong bigas bawat pamilya. Yes, tatama sila rito. Totoo yan. Kasi gusto ko umikot pa rin ang buhay nila, makusok pa rin yung daily, tapos by the time nakabili tayo ng oras, because we're buying time here, this is not permanent crisis, no? What we are trying to do as your city government is to cushion the socio-economic impact of this crisis and buy time. Because these things will end. Mas nakakatakot tong pandemya kasi walang kasiguruhan kung kailan maimbento ang bakuna, and so on and so forth. Ito, at least alam natin, day to day, sa nangyayari na through some decisions of leaders of this world, it may continue and stop.
Kaya ang naging approach ko, bumili tayo ng oras. Bumili tayo ng oras. Lagyan natin ng alpombra yung mga lapag para yung bagsak ng tao hindi masyado masakit. Then we continue with our programs of yung mga plano natin para sa lungsod. So, with the situation today, with your news and the news of the world, mukhang papunta sa, sana, cross finger, may awan sa katahimikan. Tapos, unti, tuloy natin yung mga programa na mabawasan, maibsan yung hirap na daranasin natin pa. Ito yung salita ko po, pa ha. Ibig sabihin, hindi po ako tapos. Sa darating na mga ilang araw at linggo. At for the meantime, we'll implement these things. At tama po kayo, tatamaan po sila, makikinabang po sila sa programa po ni President Marcos na i-implement ng City Government of Manila and other LGUs for that matter. Maiba ako, Mayor, isingit ko, ihabol ko po ito. Yorme, pinupuri ng publiko yung mabilis na aksyon ng Pulis Maynila dito sa pagkakahuli ng mga suspect sa panghuhold up sa isang babaeng rider sa may Road 10 sa Tondo at iba pang suspect sa iba't ibang krimen sa lungsod. Pero kasabay nito, may panawagan din po para masiguro na hindi na ito mauulit. Sa inyo po ba, sapat na ba ito para masabing nakokontrol ang mga ganitong krimen sa Maynila? Ano pa po yung iba pang plano po ng pamahalaan ng Maynila, karagdagang hakbang para maprotektahan pa yung mga commuter at rider lalo na po sa gabi? Alam mo, good point, no? Yung sinabi mong sapat na ba na itong nangyaring ito ay maging patunay na papayapa? That I cannot guarantee. To be fair with you and fair to the public. Alam mo, ang krimen nangyayari sa mansulok ng mundo, no? While it is true, and it's a fact already, noong first term kong mayor, nagtinuyang arte na yan. Isang buwan, inubos namin talaga. The word is inubos. Talagang literal yun. Day in, day out namin yan. Then, nung nawala akong mayor, nagbalikan yung mga loko na yan. No? Nananamemerwisyo ng kapwa. Nung nag-mayor ako ng July, immediately, we implemented the old ways of solving it during my first term. Nangaubos. Ngayon, may panaka-naka. And for 3 months, tumahimik yung arte. Dahil nga, natatakot na yung mga kriminal na napapansin nila na mabilis silang nahuhuli sa Maynila. Not only in Arten, no? Then all of a sudden, this incident at 3 a.m., kawawang biktima who is just crossing the city from Navotas going to Moriones ay nabiktima na ito ng mga lokong ito. Na-disturb na naman yung peace. So, the point is, it may happen again. But yung batting average of the Manila Police District effort to keep the peace in order at bay or maayos, masinop, mainam, epektibo, panaka-naka may darating pa. Pero if there is one assurance to the public who are watching right now, magpo kayong mag-alala. Kahit 5 na lang ang pera ng Maynila. Pag ginawa nila yung krimen sa Maynila, wherever it is, whether Arten or somewhere else, we'll make sure justice will be served. Whether in 5 hours, like in this case, whether 12 hours, whether few days, whether 1 week, 1 month, 1 year, 2 years, we'll go after them. Tatalupan ko yung buong Pilipinas. Mapapanagot lang sa mata ng batas itong mga kriminal na ito at makapagbigay ng hustisya. And I'm really proud of our Manila Police District's effort when they were given the directive by the local chief executive. Kasi ang ikinalulugod ko rito, Cheryl, lumalakas na ang loob ng mamamayan na bidyuhan yung mga krimeng nangyayari at ipinadadala nila sa akin. That's ang taong bayan ngayon ng CCTV ko pinadadala sa atin siya naman pinadadala natin sa Manila Police District nadadali itong mga Tolonges. And
Nakakaawa, no? Alam mo, kaya ako medyo humingi po ako Oo. ng pasensya sa publiko kahapon, na hindi ko na napigilan yung pagiging magaspang kumisan na dahil nakapanginginig po talaga ng laman, itong mga ito, pera lang ang lakad eh. Tapos uundayan mo pa ng saksak, nakuha mo na lahat, di ba? Yung trauma, she was like 1 feet away from me. Nanginginig yung laman ng babae. So that's why, for now, at least, justice will be served. They are being submitted now to the prosecutor's office, and this will happen and continue to happen. If you do it in Manila, hindi po sulit. Hindi po sulit yung kikitain ninyo sa pagnanakaw, pang-hold up, pang-peperwisyo. Dahil tiyak po, mauubos din ninyo kaagad yung napakinabangan nyo sa kawalangyaan. Dahil mas marami pong pera ang gobyerno para gamitin at habulin kayo. Kaya don't do it in Manila. Now, mangyayari ba sa Manila ito? Posible. Maaari namin sila mapigilan. Hindi man, o Pasko sa kanila, may Pasko rin sa amin. We'll go after them. Mapapanagot sila. And it is already publicly known since we assume pati yung mga mabibigat na kaso or what you call celebrated case ay nare-resolba ng Manila Police District at ng City Government of Manila. Yun naman lamang ay maibigay kong kapanatagan sa ating lungsod. Di naman kami titigil sa pag-implement ng kapayapaan, kaayusan at maging maaliwalas ang pamumuhay sa Maynila. But we may fail from time to time, but we make sure that justice will be served to the victims of these criminal activities in the city. Possible criminal activities in the city. Marami pong salamat sa inyong oras. Manila Mayor Isko Moreno. Thank you. Thank you, Sherry. Samantala, nag-aalok ng pautang ang Department of Trade and Industry sa maliliit na negosyante bilang tugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa ilalim ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Business Fund, pwedeng mag-loan mula 30,000 hanggang 20 million pesos. Pwede itong bayaran sa loob ng hanggang 5 taon at walang required na collateral sa loans na hanggang 5 milyong piso. Bibigyan din ng 1 taong grace period sa pagbabayad ng interes at principal ang mga mag-a-avail ng loans. Sa mga interesadong mag-loan, pwedeng mag-apply sa website ng Small Business Corporation o i-download ang kanilang mobile app. Nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa mga taxpayers na mag-file at magbayad na ng kanilang annual income tax bago po ang deadline sa April 15 upang maiwasan ang mga penalty. Maaaring i-file ang 2025 income tax return sa mga revenue district offices o sa mga online platform ng BIR. Ngayong taon, target ng BIR na makakolekta ng 359.6 billion pesos na excise taxes. Kaugnay niyan, makakasama natin si Ms. Cynthia Lobo, Assistant Regional Director ng Revenue Region 7A, Quezon City. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Salamat po sa oras. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng viewers ng One Balita Pilipinas on Facebook Live. Thank you, Ms. Cheryl, for inviting me. It's my pleasure to be here. And I would like to say hello to our beloved Commissioner, Charlito Mendoza, my fellow revenuers from RR7A, and Sir Eric Diesto, and also to our dear taxpayers po. Marami pong salamat, ma'am, dahil ito napapanahon, kailangan bigyan natin ng sapat na paalala yung atin pong mga kababayan kasi next week na, exactly next week, next Wednesday, ay ito na nga po, deadline na ng ITR. Yes. Abay, ma'am, Yes, sa ngayon po ba, kumusta na yung turnout ng mga nagfa-file at nagbabayad? Okay, ongoing naman po at masaya naman kami na maayos po yung pagpa-file ng ating mga taxpayers at handang-handa naman po ang BIR sa posibleng peak filing volume ngayong annual income tax return filing season. At inaasahan din po namin na marami talagang magpa-file lalo na itong April 15 deadline, no?
Kaya naglaan din po kami ng maraming measures, no, para masiguro na smooth po yung filing at wala pong system delays. Usually Opo. po ba, Ma'am Cynthia, ay kailan talaga nyo nararamdaman yung dagsa, yung surge na nagfa-file? Kasi kahit na pwedeng mas maaga ang pagfa-file as early as now or maybe before Holy Week, pwede na rin po ba yun na mag-file? Kailan talaga sila bumubuhos? Yes, tama po kayo, Miss Cheryl. Talaga pong kahit na alam na po natin na dapat on or before sila mag-file, pero usually po experience namin mga at least po 3 days before ng deadline, doon po talaga dumadagsa yung aming mga taxpayers. But unang-una po, gusto ko lang po sanang i-remind sila, no, na para sana patuloy po namin sila ine-encourage na sa paggamit ng electronic platforms, no, tulad ng EFPS, yun pong Electronic Filing and Payment System, para po sa mga mandatory users. At yung mga ano naman po, nag-volunteer, pwede ring mag-EFPS. Meron din po tayo yung EBIR Forms Package po, no, na pwede nilang gamitin for non-EFPS users po, including yung mga no payment. Also, Miss Cheryl, no, para po hindi sila talaga yung talagang magdagsaan sa ano, meron din po kaming in-establish na mga e-lounge facilities, no, sa mga RDOs, kung saan po sila pwedeng ma-assist ng ating mga BIR personnel, especially po yung ating mga taxpayers na mga senior citizens, PWDs, yung employees po na may mga multiple employers, and also yun pong mga nagpa-file even under substituted filing. Minsan meron po kasing gagamitin nila for loan purposes, for scholarship, yun po, yung mga ganon. At saka yung mga walang internet access po, pwede po silang pumunta sa aming e-lounge facilities. And at the same time, yung tanong nyo kanina, paano namin mamamanage, so meron din po kaming mga in-establish na electronic tax filing and Assistance Center po sa BIR National Training Center, Auditorium, at saka sa aming region, meron din po kami. Nag-start po yun, Ms. Cheryl, noong March 28 hanggang April 15 po yun. Bukas po kami from 8 to 5 p.m. sa lahat ng taxpayers, regardless po kung sa RDO sila nakarehistro. Pwede na po silang mag-file, no, doon sa aming mga tax filing centers. Ma'am Cynthia, marami po yung nag-aalala sa posibleng ang bagal o downtime ng online system. Paano nyo po tinitiyak na stable at accessible ito sa peak filing period? Well, first, dapat wag nang mag-last minute siguro po kami, ano? Yung mga magpa-file. Opo. Kasi talagang magkakaroon ng downtime siguro pag ganyan naman sa kahit na anong sistema. Pero ano po yung may backup systems po ba sakaling magkaroon nga ng technical issues? Opo. Yun, minsan hindi natin po maiiwasan, pero naka-full force naman po na naka-backup po ang ating mga ISG, no? Yung mga technical team po natin na minomonitor po nila na walang maging system delay at saka yung mga problema po, no? Mga error, para po lahat po na ma-serve po ang ating mga taxpayers po. And also, if ever po magkaroon ng ganong problema, meron po kami mga workaround procedure naman po na pwedeng sabihin sa ating mga taxpayers. So meron pong ano yung dapat gawin ulit, Ma'am Cynthia, ng taxpayer kung hindi makapag-file dahil po sa system error? Okay. Pwede po nila sigurong i-screenshot din po. May mga workaround procedure po. Let's say for example po, no, yung sa paggamit po ng online filing, minsan po nadidelay yung email confirmation na nare-receive nila. So may workaround procedure po kami nung mga ganon. After po nilang isubmit yung returns nila online, no, meron pong message na magpa-pop up doon, naka-indicate na submit successful, a notification will be sent by your email address. So ito pong pop-up message na to, ito po yung pwede nilang i-screenshot po natin bago po natin i-click ang OK button. The screenshot will serve as the proof of successful online filing ng return. So in lieu of the email confirmation na pwedeng i-attach po, para yun po yung pwedeng i-attach para po sa pagbayad nila sa bangko. Opo, para hindi po nila maiwasan yung delay kasi sabihin nila, uy, may error, hindi kami nakaka-receive ng email confirmation,
So meron po under RMC 20-2026, linagay na po namin yung workaround procedure. Okay po. Meron din pong mga reklamo, no, Ma'am Cynthia, ng paulit-ulit daw na pagpunta sa RDO dahil sa kulang o paiba-ibang requirements. Bakit po ito nangyayari? At may plano po ba ang BIR na maglabas ng mas standardized o one-time requirements list? Yes po. Actually, meron na po talaga kaming checklist of documentary requirements, no? Streamline na rin po ito, no? Para po sa ease of doing business. So, siguro po kung meron pong ganong mga sinasabi nila na iba-ibang requirements, baka po hindi po posible na ring mangyari since meron po kami under RMC 74-2025 po. Nandun na po talaga yung standard requirements namin. But if in case meron pong ganon, pwede naman pong pumunta sa mga district offices po na para i-ano po namin yung concerns nila, para ma-attend din po namin. Also, ma'am, fully online na po ba ang ITR filing ngayon? O may mga Yes po. sitwasyon pa rin po na kailangan ang manual filing at sino-sino po yung kinakailangang mag-manual pa rin kung sakali? Opo, actually po, fully online na po tayo talaga, okay. no? Ngayon sa pagpa-file natin. Okay? Meron lang pong instances na pinapayagan na pwede po itong mag-manual filing. Let's say for example, kung meron pong BIR issued advisory na hindi po available yung aming existing electronic platforms, kung meron pong problema sa system. Number 2, kung meron pa rin pong justifiable reason na na-determine ng aming commissioner at ng aming authorized representative. Pero kapag meron din po, let's say for example po, katulad po ng isang form namin, hindi pa siya available, yung 1701MS sa online, so yun po yung inaalaw pa rin po namin na mag-file manually. Okay. Speaking of that form, ito po yung nilaunch Yes, nyo, no, noong nakaraang taon, yung inintroduce nyo, yung Simplified Annual ITR Form 1701-MS. MS. Opo. Pwede nyo po bang i-clarify kung sino yung qualified po na gumamit nito? Opo. Actually po, yung Ms. Cheryl, when you say my MS, ang ibig sabihin po nun is micro and small taxpayers. So when you say micro, ang gross annual sales po nila, yun po yung less than 3 million. No? And then yung small taxpayers, yun po yung 3 million and up, but not, less than 20 million. So yun po, yung mga nagfa-file po ng 1701MS, pwede na po silang mag-manual. Pero if in case, hindi po, ayaw pa rin po nilang mag-manual, so they can also use yun pong 1701 and 1701A po, para po gusto pa rin nilang file online. So allowed pa rin po siya. Opo. Ano po ba yung mga karaniwang pagkakamali ng taxpayer sa form na ito? Paano po masisiguro na tama yung pag-file gamit itong simplified form? Usually po, since hindi pa po kasi naka-online siya, kaya hindi po nila nakikita, no? So ang gagawin lang naman po nila para po magamit ito, i-download lang po ito sa aming website, no? Sa bir.gov.ph po, para po ma-review nilang mabuti. Kasi po, kaya mo simplify na siya, maikli na lang po yung kailangan nilang i-fill up na form. Kaya po, yun pa, kaya sinasabi po namin, gamitin po nila yon para po sa mga micro and small taxpayers natin. Simplified na po siya. Opo. Okay, dito po tayo dun sa pagbabayad, Ma'am Cynthia. Saan maaaring magbayad ng ITR? And let's remind them of the penalty na pwedeng ma-incur po pag hindi ka umabot sa deadline. Sa payment, opo. Yun po. Meron po tayong sa pagbabayad naman po, marami po tayong e-payment channels na in-establish po, no? Yun pong sa DB, yung Land Bank, no? Meron din po sa Union Bank. So lahat po yan, pwede pong magbayad ang ating mga taxpayers, no? And also, yung kung registered po sila sa EFPS, pwede rin po yun. And also, pwede pa rin naman po silang magbayad sa authorized agent banks po.
But then again, ipaalala po natin sa mga kapatid na pag hindi sila nakabayad on time, hindi po ba may penalty po yan? Tsaka interest? Yes po, Ah. opo. Kaya po kami po patuloy po namin silang nire-remind regarding po do'n sa pagbabayad ng on time. Definitely po magkakaroon po tayo ng penalty. Oo. Pero sa isang banda po, yun namang iba po, yung sinasabi namin na hindi na puwedeng imposean ng penalty, yung mga 'pag nag-file po yung wala na pong wrong venue ngayon. So kasi anywhere, puwede na po silang magbayad. Kaya wala na pong dahilan na para sabihing ma-late pa po silang magbayad. Aha. Kasi under EOPT law po, they can pay anywhere po. Kahit na hindi sila dun sa nasasakop na bangko na dun sila nakarehistro po. Panghuli muli, Ma'am Cynthia, paalala po sa publiko, sa ating mga taxpayers. Go ahead. Okay po. So, muli po, ang deadline po sa filing ng annual income tax return para sa 2025 po ay sa April 15, 2026. Hinihikayat din po namin ang lahat ng taxpayers na mag-file at magbayad ng maaga upang maiwasan po natin yung sabi nga po ni Ms. Cheryl, yung penalties, yung long queues at system congestion. Gamitin po natin yung EFPS, EBIR forms, at iba pang mga digital services po ng BIR. At samantalahin din po natin yung mga in-establish namin na mga e-lounge facilities, electronic tax filing centers, assistance centers, para po mas mabilis at mas madali po ang pagpa-file. Ito po yung aming theme, no? Mahusay na serbisyo, katumbas ng buwis mo. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Regional Director Cynthia Lobo ng BIR Revenue Region 7A, Quezon City. Magandang hapon po. Diyan lamang kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Pinilahan ang bigayan ng ayuda sa Cebu pero hindi lang tricycle drivers ang nakatanggap. Para sa detalye, magbabalita si Dale Israel ng One News Cebu. Maingod to Cheryl, andito ko ngayon sa tanggapan ng LTFRB Region 7 kung saan nagbibigayan na ng ayuda sa UV Express drivers. Kanina nasa 56 ang pumila dito para makatanggap ng 5,000 pesos each sa kanilang itong mga driver. Mabilis namang ang distribution dahil marami sa mga benepisaryo ang gumamit na ng e-wallet at cash cards. Nakita rin natin, Cheryl, na may ilang operators din na tumanggap ng ayuda dito galing kay Regional Director ng LTFRB. Cheque ang ibinigay sa kanila tapos dapat sila mabahagi sa kanilang rehistradong drivers. Pwede na rin pumunta rito yung mga bus drivers na makakatanggap din ng 5,000 hanggang 10,000 pesos ang 10,000 pesos naman ang kanilang mga operators. Kaninang umaga naman nandun tayo sa 5,000 peso ayuda distribution sa tricycle drivers sa pangunguna ng DSWD. Pagsapit ng tanghali, halos lahat ng benepisyaryo ay nakatanggap na ng kanilang tigli 5,000 piso na cash assistance. Yan ang pinakabagong detalye mula dito sa Cebu. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel. Sa Davao, nagkatensyon sa bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver. Para sa detalye, nasa linya si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril? Sherry, bahagyang nagkatensyon ang pamimigay ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle driver dito nga sa Panabo City, Davao del Norte dahil may ilang mga driver na nagsumite ng mga rekisito pero wala ang pangalan sa master list na mabibigyan ng ayuda. Ayon naman sa LGU dito sa Panabo City na siyang nagbibigay ng mga listahan ng benepisyaryo sa DSWD, nasa higit 4,000 ang kanilang isinumiting pangalan sa ehensya pero nasa higit 3,000 lang ang nabigyan. Aniya na nagka-problema umano sa mga margin and error at may mga listahan umano ng TODA na hindi na bigay yung angkop na pangalan at kulang yung mga pangalan kagaya ng kanilang mga middle initial kaya hindi nasali ang iba. Gagawin ang nasabing pamamahagi ng ayuda hanggang April 10 ngayong taon. 5 lungsod ang unang makakatanggap ng ayuda kabilang na dito ang Panabo City, Tagum City, Davao City,
Digo City at Island Garden City ug Samal, habang sa Mati City naman ay sisimulan ngayong April 14. Samantala, Cheryl, ayon nga sa DSWD-11, susunod na mabibigyan ng ayuda ang mga bus driver, jeepney driver, taxi driver at mga delivery rider, pero wala pang petsa habang hinihintay pa nila ang listahan ng mga ito mula sa LTFRB. Para naman sa mga munisipalidad sa Davao Region, magsisimula ang pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle driver ngayong April 16. Inaasang aabot sa 30,000 individual ang mabibigyan ng ayuda sa rehiyon at posible ring magkakaroon pa ng second tranche ang pamamahagi ng ayuda kung magtatagal pa ang fuel crisis. Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, eto na nga, o di ba action shot sa likodan ko. Eto na po yung inaabangang pelikula ni Cyril Manabat, ni Kyle Echari na 18th Rose at ipapalabas ito sa Netflix bukas. Alam nyo, maya-maya lang magsisimula na ang padibu at party dito sa Quezon City kung nasaan tayo. Pero antabayanan nyo dahil syempre, naka-sit down interview natin sila at busy sila ngayon sa kanilang pa-pictorial dahil mamaya magi-games na at lahat dahil ito pong pelikula na ito, a coming of age romantic story in the cusp of adulthood. So, etong talagang fresh and unlikely pairing iaabangan po bukas. Showing na yan sa Netflix. At speaking nga of Netflix, mga kapatid, nag-set visit tayo sa Korea sa #1 show nila ngayon for Gen Z, ang XO Kitty. Yan at ang iba pa, syempre, na mga chika rin tungkol kay na Bea Alonzo at ang umano'y kasal niya next month. Nakarap po sa report na ito. Usap-usapan itong bonding ni Bea Alonzo at rumored fiancé niyang si Vincent Ko, kasama ang kaibigang sina Dimples Romana at Bea So noong Easter Sunday. Dahil dito, naungkat muli ang ulat na posibleng ikakasal na si Bea at Vincent sa Mayo. Una yang kumalat na lumabas ang kanilang pangalan sa marriage band sa isang simbahan back in March. Hindi naman napigilan ni Carlo Aquino na magpasaring tungkol sa infrastructure project ng pamahalaan. Sa isang IG post, sinabi ni Carlo na nabulok na lang nang hindi pa rin nagagamit, kasabayan ng hashtag MRT7. 2016 yan sinimulang itayo pero hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Feeling cast for a day ng #1 show sa Netflix na XO Kitty ang na-experience ng One Balita Pilipinas sa South Korea. O, di ba? Kakariring ko to. Ayan, so tingnan nyo na. Pinasuot pa ang press at ilang creator ng sikat na uniform ng Kiss na siyang setting ng show. Nang ipasilip sa atin ang ilang behind the scenes mula set design, wardrobe at ilang malalaking eksena sa hit Gen Z show. Nakasama rin natin sa dressing room ang cast, kagaya ni Gia Kim, Day, Jin Tae at ang heartthrob na si Min Ho. Hi! Oh, diba si Min Yong, guys? Hey! At syempre, ang Pinoy sa cast na si Quincy played by Anthony Kivan. Nakabonding din natin. Binida niya pa na pinalitan niya ang isang part ng script sa show para gawing Pinoy. My mom on the show, who's played by Martha Milan, she's a phenomenal Filipina actress. We actually talked to the writers and had her last name changed from Shabazian, which is Q's last name, because he's half Filipino, half Persian, to a Filipino last name, which is actually my mom's maiden name. Ooh, which is? Candelaria. Uy! We Philippines represent! Yes, yes. Siyempre, hindi rin mawawala ang bida na si Anna Cathcart. Okay, kayo. Napapanood na ang XO Kitty sa Netflix. Mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.